Disclaimer, ang kwentong ito ay katang-isip lamang na hango sa mga alamat, paniniwala, at mga salaysay ng kababalaghan sa mga liblib na lugar sa Pilipinas. Layunin nitong maghatid ng aliw, takot, at pagkausisa sa mga mambabasa, at hindi ito nilalayong siraan o gawing negatibo ang imahe ng anumang lugar, tao, o kultura. Anumang pagkakahalintulad sa tunay na buhay ay nagkataon lamang. Ang kwentong aswang ay bahagi ng mayamang tradisyong oral ng mga Pilipino, at ito ay pagbabalik-tanaw sa mga misteryong bumabalot sa ating mga bayan. Malalim na ang gabi ng unang marating ni Noel ang barangay ng San Roque, isang lugar na matagal na niyang naririnig lamang sa mga bulong-bulungan. Ang sabi ng mga matatanda, ang barangay na ito ay hindi na raw nasisikatan ng araw mula pa nang ipanganak ang huling anak ng isang pamilya ng mga albularyo. Akala ni Noel, isa lang itong alamat. Hanggang sa maranasan niya ito mismo. Walang nakapagsabi sa kanya ng eksaktong lokasyon ng barangay. Nakuha lang niya ang direksyon mula sa isang matandang babae sa terminal na tila nahintakutan nang mabanggit niya ang pangalan ng lugar. Bata, kung ako sa'yo, huwag ka na tumuloy. Minsan, mas mabuting di alam ang lahat. Pero sa kagustuhang alamin ang katotohanan para sa kanyang sinusulat na dokumentaryo, pinilit pa rin niyang hanapin ang barangay. Nagtuloy siya sa paakyat na kalsada ng bundok. Ang daan ay paliko-liko, madulas at mabato. Wala siyang ibang kasama kundi ang kanyang lumang motorsiklo at isang backpack na puno ng kagamitan sa pagdodokumento. Pagpasok pa lamang sa arko ng barangay, agad niyang napansin ang kakaiba, madilim. Hindi lang basta madilim dahil gabi, tila ba pinipigilan mismo ng kalikasan ang pagpasok ng liwanag. Ang mga post ng kuryente ay nakatayo ngunit walang ilaw. Kahit ang liwanag mula sa buwan ay tila tinatalikuran ang barangay. Nakaangat pa rin ang buwan sa langit, ngunit ang mga anino ay sobrang itim, parang mga nilalang na may sariling buhay. Bakit ganito dito? Tanong niya sa sarili habang bumababa sa motorsiklo. Sumalubong sa kanya ang malamig na simoy ng hangin, mas malamig pa kaysa sa karaniwang temperatura sa mga bundok. Habang papalapit siya sa sentro ng barangay, napansin niya ang mga bahay, pawang gawa sa kahoy, ang iba ay barong-barong na tila lumana at hindi na nire-renovate. Wala ring mga tao sa kalsada. Tahimik. Sobrang tahimik na parabang bawat hakbang niya ay naririnig sa bawat sulok ng lugar. Sa isa sa mga bahay, may sumilip mula sa bintana, isang matandang babae na halos wala ng ngipin, maputla ang mukha at tila takot ang mga mata. Agad itong isinara ang kurtina nang magtama ang kanilang paningin. May lumapit na batang lalaki mula sa likod ng isang puno. Hawak nito ang isang laruang kahoy na kabayo. Nakatitig lang ito kay Noel. Kuya, alis ka rin ba agad bukas? Tanong ng bata. Bakit mo naman natanong? Sagot ni Noel. Kasi yung huling dumating dito, di na nakalabas, at bago pa siya makasagot, tumakbo na ang bata papalayo. Naiwan si Noel na nakatingin sa kawalan, nakaramdam ng biglang pagbigat ng dibdib. Naghanap siya ng matutuluyan. May nakita siyang maliit na homestay sa dulo ng kalsada na may karatulang tuluyan na Aling Mercy. Kumatok siya at agad namang binuksan ng isang babaeng nasa edad 60. Bakit ka andito? Anong kailangan mo dito, iho? Tanong ng matanda, halatang nagulat. Ipinaliwanag ni Noel na isa siyang dokumentarista at nais niyang alamin ang kwento ng barangay, lalo na't maraming alamat ang bumabalot dito. Napailing si Aling Mercy. Halatang may alam siya, ngunit ayaw niyang magsalita. Sige, dito ka muna. Pero isang gabi lang, ha? Hindi ligtas ang matagal na pananatili dito, lalo na kung ikaw ay dayo. Sa kanyang kwarto, kinuha ni Noel ang kamera at nagsimulang mag-record ng paunang footage. Habang nagsasalita siya sa harap ng lente, naputol ito ng isang kakaibang tunog sa labas. Isang malalim na ugong na hindi niya matukoy kung tao ba o hayop. Lumapit siya sa bintana at doon niya nakita ang paligid, hindi lang basta madilim, kundi tila ba may usok na gumagapang sa lupa, unti-unting bumabalot sa mga bahay. Sa kalsada, may mga aninong gumagalaw. Hindi malinaw ang hugis. Hindi tao. Hindi hayop. Sinara niya agad ang bintana. Tumigil siya sa pag-record at tinakpan ang kamera. Para bang may boses sa loob ng kanyang isip na nagsasabing, huwag mo nang ituloy ito. Ngunit huli na. Kinabukasan, pagkagising niya, madilim pa rin. Akala niya ay madaling araw pa lang. Pero nang tumingin siya sa orasan, 8:00 na ng umaga. Sinilip niya ang labas. Walang pagbabago. Tila gabi pa rin.
Hindi ba sumisikat ang araw dito? Tanong niya kay Aling Mercy habang kumakain ng agahan. Simula pa nang magsara ang kasunduan ng mga ninuno namin sa mga bantay ng gubat, hindi na. May kapalit kasi ang liwanag, iho. At may isa sa amin ang lumabag. Hindi na siya tinapos ni Aling Mercy. Tumayo ito at iniwan siyang tulala. Sa kanyang notebook, isinulat ni Noel, ang Barangay San Roque, isang lugar na hindi lang iniwasan ng araw, kundi ng katotohanan. May tinatagong kwento. At maaaring hindi ko nakayaning umalis para dalhin ito sa labas. Kinabukasan ng pananatili ni Noel sa Barangay San Roque, mas lalong naging matindi ang pakiramdam ng pagkakulong sa dilim. Walang indikasyon ng umaga, tanghali o hapon. Laging parang hating gabi, malamig, tahimik at nakapaninindig balahibo. Habang naglalakad siya sa paligid upang kumuha ng mga larawan at video, napansin niya na kakaunti lang ang mga tao sa kalsada. At ang mga nandun hindi nagsasalita. Hindi nakikipag-ugnayan. Laging mabilis maglakad, laging may takot sa mata. May isang matandang lalaki, si Lolo Dencio, na nakaupo sa labas ng bahay niya habang naghihimas ng matandang aso. Ang tanging nagpakita ng interes kay Noel. Lumapit si Noel at magalang na nagpakilala. Magandang araw po, Lolo. Ako po si Noel. Nag-ikot po ako para magdokumento ng mga kwento dito sa barangay. Pwede po ba akong makausap niyo? Sumulyap lang si Lolo Dencio at saka tumango. Kung talagang gusto mong malaman ang katotohanan, makinig ka. Pero pag nakinig ka, huwag mong ipilit ang sarili mong solusyon. Dahil minsan, ang mga kwento ay hindi para ayusin, kundi para lang iwasan. Tumahimik si Noel, huminga ng malalim at umupo sa sirasirang bangko sa tabi ng matanda. Ang kwento ng dilim matagal na. Siguro higit 100 taon na. Ang Barangay San Roque ay dating masagana. Ang palayan, gubat, ilog, lahat buhay at ligtas. Pero isang gabi, may dumating na hindi kilalang babae. May dalang sako. At isang sanggol. Namalagi siya sa bahay ng isang albularyo. Noong una, walang kakaiba. Pero habang lumilipas ang mga linggo, unti-unti nang may nagbabago. Hindi na tumitilaok ang mga manok tuwing madaling araw. Ang mga tanim ay hindi na sumisibol. At ang pinakamalaking takot, nagsimulang mawala ang mga bata. Dito napatingin si Noel. Mga bata, ulit niya. Tumango si Lolo Dencio. Magsisimula sa lagnat. Tapos panaginip na may babaeng may pakpak. Pagkatapos ng 3 gabi, hindi na sila magigising. At isang araw, nawala na rin ang araw sa langit. Hindi literal na gabi, pero laging makulimlim, makapalang ulap, parang may aninong humaharang sa araw. Sinubukang itanong ni Noel kung bakit hindi ito naiulat sa media, sinasabing ito raw ang oras ng paghahanap ng nilalang. Ang ilaw ay tanda ng buhay. Kapag nakita ka, ikaw ang susunod. Bawal kumain ng bawang, sibuyas, o asin sa harap ng iba. Dahil ito raw ang ipagkain ng liwanag. Kapag naamoy ng aswang na ito'y nasa paligid, maaaring mawala ka agad. Bawal mag-ingay. Ang tili, sigaw o tawa ay parang tawag sa nilalang. Tila paanyaya para magpakita ito. Kapag may kumatok sa gabi, kahit kakilala mo pa, huwag bubuksan. Dahil ang madalas kumatok ay hindi tao, kundi anyo lang na ginaya para makapasok. Mga kwento ng matatanda ng araw ding iyon, ipinakilala ni Lolo Dencio si Noel sa 2 pang matatanda, sina Aling Pricing, isang dating hilot, at Mang Temyong, na dating tagabantay ng sapa. May kanya-kanyang bersyon sila ng mga pakikisalamuha sa nilalang ng dilim. Ayon kay Aling Pricing, may isang gabi, noong wala pa ang pagbabawal, nagkatuwaan ang mga kabataan. May nagsindi ng apoy at naglaro. Maya-maya may dumaan, babae, hubad ang likod, may pakpak. Hindi nagsalita. Pero pagbalik nila sa bahay, 3 sa kanila nawala. Hanggang ngayon, di pa natatagpuan. Sabi naman ni Mang Temyong, nakita ko minsan sa sapa, may babaeng nakaupo sa batuhan. Hubot-hubad, umiiyak. Pero paglapit ko, wala siyang mukha. Nung tumakbo ako pauwi, parang may humahabol sa akin na hindi ko makita. At mula noon, di na ako bumalik sa sapa kahit kailan, panibagong babala. Habang tumatagal ang pananatili ni Noel, mas lalong nagiging personal ang mga babalang ito. Hindi na lang kwento ng matatanda, nakakaranas na rin siya ng kababalaghan. Noong gabing iyon, bago siya matulog, may tumawag sa labas ng kanyang kwarto. Kuya Noel, kuya, tulungan mo ko, boses ng batang lalaki. Tila pamilyar.
Bumangon si Noel, lumapit sa pinto, at inisip kung iyon ba ang batang unang kinausap niya. Ngunit naalala niya ang babala, kapag may kumatok sa gabi, kahit kakilala mo pa, huwag bubuksan. Nagdalawang isip siya. Sa halip na buksan, sinilip niya mula sa siwang ng bintana. At ang nakita niya ay hindi bata. Isang nilalang na tila tao, pero sobrang payat. Ang matay puti lang, walang itim. Ang mga kuko ay mahaba, at ang katawan ay may balahibong itim na parang paniki. Tila sumisinghot-singhot ng hangin, naghahanap ng amoy ng buhay. Dahan-dahan itong lumakad palayo, naglaho sa dilim. Kinabukasan, wala na si Lolo Dencio sa kanyang upuan. Ayon kay Aling Mercy, minsan, kapag masyado kang maraming ikinuwento, ikaw ang kinukuha. Nabigla si Noel. Tila hindi lang basta babala ang kwento ng matatanda, ito pala'y paalala. Isang panata na kapag nilabag mo, may kapalit. Hindi pa man nakakabawi si Noel sa kababalaghang nasaksihan niya ng gabing may kumatok sa kanyang kwarto, sumapit na naman ang dilim. Ngunit sa Barangay San Roque, ang gabi ay hindi dumarating nananatili. Pagkalipas ng tanghalian, habang sinusubukang i-review ni Noel ang mga naunang kuha ng kanyang kamera, napansin niya ang isang video na tila hindi niya naalala na kinunan. Isa itong footage mula sa labas ng kanyang kwarto, nakatutok sa pintuan habang siya ay natutulog. Niyakap siya ng takot. Hindi ako ang kumuha nito, bulong niya sa sarili. May marahang yabag sa video, pabalik-balik sa harap ng pintuan, at minsan ay may mahihinang kaluskos na parabang may sumusungkit sa pinto gamit ang kuko. Binura niya agad ang file. Ngunit kahit tinanggal na ito sa memory card, naroon pa rin sa isipan niya ang kabuuang imahe ng nilalang sa dilim. Simula ng gabing may kasama habang papalapit ang hating gabi, napansin niyang tila may kakaiba sa paligid. Ang usok sa labas ay mas makapal. Ang mga alitaptap ay nawala. Wala rin kahit anong hayop na naririnig. Walang kuliglig. Walang palaka. Walang aso. Tahimik na tahimik. Nakabibingi ang katahimikan. Binuksan ni Noel ang bintana ng kanyang kwarto upang silipin ang labas. Nandun na naman ang kaluskos, ngunit ngayong gabi, mas malakas, mas malapit. Sa pagitan ng mga punong kahoy may nakatayo. 1, 2, 3. Hindi malinaw ang anyo pero ramdam niyang sila ay nakamasid. Kumuha siya ng flashlight at tinutok sa direksyon ng mga anino. Ngunit imbis na makita ang mga ito, lalo lang siyang nabulag sa panginginig ng liwanag. At sa liwanag ng flashlight, nakita niya isang peres ng mapuputing mata na walang balintataw. Nakatingin sa kanya mula sa madilim na bahagi ng halamanan. Agad niyang isinara ang bintana. Kaluskos sa bubong at pagtayo ng balahibo makalipas ang ilang minuto, nagsimulang marinig ni Noel ang pagaspas sa bubong. Hindi ito hangin. Hindi rin hayop. May bigat. Mabigat na parang tao. 1, 2. Tapos kaluskos ng kuko sa yero. Minsan ay tila gumagapang. Minsan ay lumulundag. Maya't maya, may mahihinang tunog na parang may nagkakalikot sa kisam. Lumapit siya sa pader at inilapat ang tenga, may mga kaluskos din sa loob. Mabilis. Para bang may naglalakad sa loob ng dingding. Ano bang nilalabanan ko rito? Tanong niya sa sarili, habang nanginginig. Wala siyang armas, maliban sa isang maliit na kutsilyong dala niya sa backpack. Ngunit anong laban ng kutsilyo sa isang nilalang na hindi niya maipaliwanag? Pagkakandila at dasal bumalik si Noel sa kama, nagsindi ng kandila, at inilagay ito sa gitna ng lamesa. Binuksan niya ang kanyang rosaryo, isang regalo ng kanyang lola bago siya umalis papuntang bundok. Unti-unti siyang nagdasal. Ngunit habang tumatagal ang pagdarasal, mas lalong lumalakas ang pagkaluskos sa labas ng kanyang kwarto. Pakiramdam niya, naririnig ng mga nilalang ang bawat salitang binibigkas niya. At hindi sila natutuwa. May tumama sa bintana, isang bato. Tapos isa pa. Tapos kaluskos ulit. Ang pagbukas ng pinto sa kalagitnaan ng kanyang pagdarasal, narinig niya ang pag-ikot ng seradura ng kanyang pintuan. Umangat ang seradura. Pero nakalock naman ito. Lumapit siya at sinilip ang siwang sa ilalim ng pinto. May nakita siyang anino ng paa. Hindi ordinaryong paa, ito ay mahaba ang daliri, madungis, at may matatalim na kuko. Dahan-dahan itong umalis. Pagkaraan ng 5 minuto, bumukas ang ilaw sa banyo, kahit wala namang kuryente. Sa loob ng bahay ni Aling Mercy, may mga bombilyang bigla na lang kumikislap,
na para bang may presensya ng kuryente na hindi galing sa linya ng post, kundi sa kung anong mas madilim at mas malalim na kapangyarihan. May mukha sa salamin nagdesisyon si Noel na lumabas ng kanyang kwarto at puntahan ang banyo upang magsalamin at ayusin ang kanyang sarili. Pakiramdam niya ay para na siyang mababaliw. Ngunit pagkasilip niya sa salamin, hindi sarili niyang mukha ang una niyang nakita. Isang mukha ng babae, maputla, walang itim ang mata, mahaba ang buhok, at may hiwang malalim sa pisngi. Nakatitig ito sa kanya, nakangisi. Napaatras siya. Napasigaw. Ngunit wala siyang narinig na sigaw mula sa sariling bibig. Para bang naputol ang tunog. Ang salamin ay biglang nabasag kahit hindi niya ito hinawakan. Muling pag-record ng video, dahil sa takot, binuksan ni Noel ang kanyang kamera at sinimulang i-record ang lahat. Gusto niyang may ebidensya. Ngunit habang nagsasalita siya sa lente, napansin niyang may gumagalaw sa kanyang likod. Sa screen ng kamera, nakita niya may nakatayo sa sulok ng kwarto. Isang babae. Nakatingin lang. Hindi gumagalaw. Pagharap niya, wala na. Ngunit sa video, andun pa rin. Ang tinig ng nawawalang bata bumalik siya sa kama at pinilit matulog. Ngunit habang nakapikit, narinig niya ulit ang boses ng bata. Kuya Noel, kuya, tulungan mo ko, ngunit ngayon, mas malapit. Mas malinaw. Tila nasa ilalim lang ng kama. Dahan-dahan siyang yumuko, pilit sinisilip ang ilalim. Walang bata. Pero may nakaukit sa sahig. Hindi ka na makakaalis, pagtatapos ng unang gabi hindi na nakatulog si Noel. Ang buong magdamag ay punong-puno ng tunog, kilos, at aninong hindi niya maipaliwanag. Hanggang sa muling dumating ang umaga na walang liwanag, natagpuan niyang muli ang sarili sa pagkakaupo sa tabi ng lamesa, wala ni isang lakas ang natira. Sa kanyang notebook, nagsulat siya ng panibagong tala, ang Barangay San Roque ay hindi lang basta tahanan ng mga misteryo. Isa itong kulungan. At baka isa na rin akong bahagi ng kasaysayan nito. Pagkapasok ng sunod na araw, kung araw nga itong maituturing sa isang barangay na hindi sinisikatan ng liwanag, isang matandang babae ang kumatok sa kwarto ni Noel. Si Aling Mercy, may bitbit na isang lumang kahon, tila gawa sa kahoy na may ukit ng araw sa ibabaw, ngunit ang araw ay may mata sa gitna. May misteryo ang simbolo. Noel, mahinang bulong ni Aling Mercy. Kung gusto mong maintindihan ang lahat, buksan mo ito. Pero mag-ingat ka dahil hindi lahat ng nalalaman ay ligtas sa puso. Inilapag niya ang kahon sa harap ni Noel, sa kaagad na umalis na parang ayaw niyang makasama sa pagbubunyag ng nilalaman nito. Ang aklat ng alamat binuksan ni Noel ang kahon. Sa loob nito ay isang makapal at marupok na aklat, gawa sa balat ng hayop, at ang tinta ay tila galing sa dugo o lupa. Amoy amag at sigarilyo ang bawat pahina. Sa unang pahina, may nakasulat na pamagat, kasunduan ng liwanag at dilim, habang binabasa niya, unti-unti nang binubuksan sa kanya ang nakaraang kasaysayan ng barangay, isang kasaysayang piniling kalimutan ng marami. Ang sinaunang kasunduan ayon sa aklat, noon daw ay isang bantog na pamayanan ang San Roque. Punong-puno ng mga manggagamot, manggugulay at tagapangalaga ng kalikasan. Ngunit isang tagtuyot ang dumating, isang sunod-sunod na salot sa mga tanim, at halos maglaho ang pagkain sa barangay. Sa tindi ng gutom, napilitang humiling ng tulong ang mga pinuno ng nayon sa matandang babaylan na kilala sa ngalan na Lakambini Morga. Ngunit ang tulong ay may kapalit. Kung nais niyong manatili ang inyong mga anak na buhay, sabi raw ng babaylan, ipagkatiwala ninyo ang liwanag sa akin. Ang mga pinuno ay nagkasundo, isang kasunduang isinulat sa sariling dugo, at inilibing sa ilalim ng punong batikuling, sa gitna ng plaza. Kapalit ng ulan, paglago ng pananim, at kasaganaan, ang araw ay hindi na muling sisikat sa San Roque. Ang paglabag sa panata sa unang 3 dekada, naging payapa ang buhay sa ilalim ng dilim. Ngunit sa paglipas ng panahon, nakalimutan ng mga bagong henerasyon ang kasunduan. Isang binatang albularyo, na nagngangalang Apong Tilo, ang nagtangkang ibalik ang araw, iniangat niya sa gitna ng plaza ang isang salamin na sumasalamin sa liwanag mula sa kalapit na bayan. Isang pagkakamali. Mula noon, nagsimula ang kababalaghan, pagkawala ng mga bata, pagputol ng mga tanim, at pagkislap ng mga mata sa dilim. Ang liwanag ay isang kasinungalingang hindi ninyo na pwedeng angkinin, wika raw ni Lakambini Morga sa kanyang huling anyo, bago siya naglaho sa apoy. At mula noon, ang kanyang anino raw ang naging bantay sa dilim, isang nilalang na hindi aswang sa karaniwang kahulugan, kundi espiritong tagapagsingil ng lumabag sa kasunduan.
Piraso ng kasaysayan mula sa mga matanda. Habang binabasa pa ni Noel ang mga pahina, biglang kumatok si Aling Pricing, bitbit ang isang makapal na kumot at isang lumang tela. Ito ang huling natirang sapin ng mga niligtas noon ng albularyo. May dugo ito. Pero hindi dugo ng tao, dugo ng nilalang. Ipinakita niya ang mga marka, hugis kuko, tusok ng matulis na ngipin, at isang simbolo ng araw na may guhit sa gitna. Ipinapakita nito na hindi lang basta alamat ang nakasaad sa aklat, may mga baka sa kasalukuyan. Sabi ni Aling Pricing, bilang hilot, isa ako sa mga huling nagtangkang gamutin ang isang batang na biktima ng anino. Ngunit hindi gumaling ang bata. Sa halip, isang gabi, siya'y tumawa. Hindi iyak, kundi tawa ng isang may edad. At sabi niya sa akin, hindi ako ang bata. Ako ang kabayaran, ang tunay na kalaban sa mga tala ng aklat, may bahagi na tila binura, punit, may nasunog na pahina. Ngunit sa ilalim ng pagkaluma, may isang larawan, isang babaeng walang mukha, nakatayo sa tabi ng punong walang dahon. Ito ang nilalang na nakita ni Noel sa salamin. At ngayon, mas malinaw na sa kanya, hindi basta aswang ang bumabalot sa barangay. Isa itong espiritu ng kasaysayan, isang babaylan na nasaktan, pinagtaksilan, at bumangon bilang tagapagbantay ng kadiliman. At ang barangay ay naging altar ng kanyang panata. Ang inilibing na lihim sa pinakailalim ng aklat, may mapa. Ipinapakita nito ang kinaroroonan ng isang kuweba sa likod ng talon, kung saan raw inilibing ang orihinal na kasunduan. Tanging sa lugar na iyon raw maaaring putulin o baguhin ang kapalaran ng Barangay San Roque. Ngunit babala sa dulo ng pahina, bawat pagtatangkang buksan ang liwanag ay pag-anyaya sa kamatayan. At ang sinumang hindi taga rito ay bahagi ng alay. Pagbabago sa pananaw ni Noel, hindi na lamang dokumentaryo ang dahilan ng pananatili ni Noel sa barangay. Sa puso niya, naroon na ang tanong, ano kung ako ang bagong tagapagdala ng kasaysayan? Ano kung kaya kong ibalik ang liwanag? Ngunit kasabay nito, alam niyang maaring siya rin ang sunod na alay. Binalot siya ng pagkalito. Ngunit isa lang ang malinaw, kailangan niyang puntahan ang kuweba. Sa kanyang huling entry sa notebook bago mag-umpisa ang paghahanap, ang dilim ng Barangay San Roque ay hindi simpleng kawalan ng araw. Isa itong kasaysayan ng kasalanan, kasunduan, at kabayaran. At kung ako ang susi, dapat kong piliin kung ako ay tagapagligtas o tagapagbayad. Madaling araw o kung anumang oras sa isang lugar na hindi sumisikat ang araw, nagsimulang maglakad si Noel papunta sa talon na tinutukoy sa mapa mula sa aklat. Kasama niya ang kanyang kamera, flashlight, at isang maliit na bote ng asin na binigay ni Aling Pricing bilang proteksyon. Hindi man ito mapapatay ang nilalang, pero makakatulong itong pigilan siya kahit panandalian lang, sabi ni Aling Pricing bago siya umalis. Ang daan papunta sa likod ng talon ay makipot, madulas, at tinubuan ng makakapal na ugat ng puno. Ang mga aninong gumagalaw sa paligid ay parang nakamasid lang, tila hindi siya sinasaktan, pero alam niyang sinusundan siya. Habang papalapit sa talon, mas ramdam ni Noel ang bigat ng hangin. Mas makapal ang dilim. At sa bawat hakbang, para bang may lumalalim na bulong sa tenga niya. Bumalik ka, hindi ka taga rito, ikaw ang susunod. Ang kuweba sa likod ng talon. Nang marating niya ang talon, wala na siyang marinig kundi lagaslas ng tubig. Wala nang kaluskos, wala nang boses. May kakaibang katahimikan. Tumingin siya sa likod ng bumabagsak na tubig, at doon nga, isang maliit na lagusan, sapat lang para madulasang pasukin ng isang tao. Pumasok siya. Madulas ang loob, malamig, at amoy nabubulok na kahoy. Sa dulo ng kuweba may isang altar. Sa gitna nito, nakalagay ang isang itim na aklat, makapal, nakabalot sa balat na tila hindi hayop. Ang takip nito ay may nakaukit na imahe ng isang babae, walang mukha, nakalugay ang buhok, at may bitbit na punyal. Ang aklat ng itim agad niya itong binuksan. Sa unang pahina, walang salita, kundi isang ukit ng mukha ni Noel. Napaatras siya. Sa sumunod na pahina, may teksto, ang humawak sa aklat na ito ay naging bahagi ng kasaysayan. At ang makakabasa ng huling pahina ay kailangang pumili, iligtas ang barangay o iligtas ang sarili. Dahan-dahan niyang nilipat ang mga pahina. May mga nakasulat na ritual, pangalan ng mga naunang albularyo, at mga simbolong hindi niya maintindihan. Hanggang sa makarating siya sa pahina ng babala, sa pagbasa ng huli, ikaw ay kanyang makikilala. At siya ay darating, hindi upang patayin, kundi upang tanungin kung handa ka na bang pumalit. Ang pagdating ng babaeng walang mukha, biglang lumamig ang paligid. Naramdaman ni Noel na may humawak sa balikat niya. Paglingon niya, naroon na ang babaeng walang mukha.
Maputla ang balat, mahaba ang kuko, nakalutang sa ere, at tila walang buto ang katawan. Ang presensya nito ay hindi galit kundi puno ng lungkot. Hindi ito umatake. Lumuhod ito sa harap ng altar, saka itinuro ang aklat. Basahin mo, bulong nito sa isip ni Noel. Ako'y pagod na. Ako'y matagal ng bilanggo ng panata. Kung nais mong palayain ang liwanag, palitan mo ako. Napalunok si Noel. Nagtatalo ang kanyang isip, ito na ba ang paraan para matapos ang sumpa ng dilim? Ngunit kapalit nito ang kanyang kalayaan. Baka siya ang maging susunod na aninong tagabantay. Panandali ang pagpapakita ng liwanag nagdesisyon si Noel. Tinanggal niya ang kamay sa aklat, humakbang palayo. Hindi. Hindi ako karapat-dapat. Isa lang akong dokumentarista. Gusto ko lang malaman ang totoo. Ngunit nang tumalikod siya, nakita niya sa labas ng kuweba ang kakaibang liwanag. Ang talon tila sinikatan ng araw. Maliwanag, mainit at masarap sa pakiramdam. Ang mga anino sa paligid ay nagsitago. Ang usok ay nawala. Ang tubig ay lumiwanag. Ngunit ilang segundo lang ito tumagal. Pagkatapos, bumalik ang dilim. Pagharap sa katotohanan, nilingon niya ulit ang babae. Ngayon ay nakaluhod na ito, parang pagod na pagod. Dahan-dahang nawala ang anino nito hanggang maging abo. Sa tabi ng aklat, lumitaw ang isang bagong teksto, ang panata ay hindi kailanman matatapos. Ngunit ang paghihintay ay maaari mong putulin. Bumalik ka kung kailan handa ka na. Hanggang doon, mananatili ang dilim. Ipinikit ni Noel ang kanyang mata. Ibinulsa ang maliit na piraso ng papel mula sa aklat, isang pahina na naglalaman ng ritual ng pagpapalit ng tagabantay. Isa itong reseta para sa sakripisyo, ngunit hindi pa siya handa. Lumabas siya ng kuweba. Ngayon, alam na niya ang kasaysayan. At ang kanyang papel ay hindi lamang tagapagkwento, kundi posibleng tagapagdesisyon. Tala sa notebook ni Noel, ang babaeng walang mukha ay hindi halimaw. Isa siyang bayani na biktima rin ng kasaysayan. Ang aklat ng itim ay hindi para sirain ang barangay, kundi upang protektahan ito mula sa mas malaking dilim na maaaring pumasok kapag nawala ang tagabantay. Ngunit hanggang kailan? At sino ang papalit? Sa pagbalik niya sa barangay, hindi siya sinalubong ng mga tao. Tahimik. Parang alam ng lahat na may nalaman siya at hinihintay nila kung ano ang desisyon niya. Pagbalik ni Noel mula sa kuweba, dala-dala niya ang bagong kaalaman, at isang tahimik na tanong sa isip, babalik pa ba ang liwanag kung siya ay hindi magsakripisyo? Ngunit hindi pa siya handa. Gusto niyang maunawaan muna ang epekto ng dilim sa mga taga-barangay. At iyon ang mabilis niyang nasagot nang sumapit ang hating gabi ng parehong araw. Misteryosong pagkawala ng mga bata kinagabihan, isang kaguluhan ang naganap. May dumating na babae sa bahay ni Aling Mercy, si Nanay Letty, umiiyak, kagat ang kanyang panyo, putol-putol ang pananalita. Wala na si Ruel. Hindi na siya nagising. Kaninang alas 12 pa ng gabi, akala ko na nanaginip lang siya. Pero nang lapitan ko, wala na. Hindi na siya humihinga. Tapos nawala ang katawan. Agad na sumama si Noel. Sa bahay ni Letty, naroon ang bakas ng kaba at takot. Walang bakas ng puwersahang pagpasok. Wala ring sirang bintana. Pero sa kama ng bata, may isang pulang marka. Isang patak ng dugo sa gitna ng unan, at isang nakaukit na simbolo sa sahig. Kilalang-kilala na ito ni Noel, ang parehong simbolo na nasa aklat sa kuweba, bilog na may mata sa gitna. Ang mga tao ay nagsimulang lumabas sa bahay. Nagtipon sa plaza. Tahimik. Lahat sila ay tila may isang tanong sa isip, sino ang susunod? Mga bakas ng halimaw, habang nag-imbestiga si Noel, napansin niya ang mga kakaibang bakas na parang hayop pero may 5 daliri, mahaba, at malalim ang ukit sa lupa. Sinundan niya ito hanggang sa gilid ng gubat. Doon, may nakita siyang punit na bahagi ng damit ng bata, basa pa sa dugo. Bigla siyang nakarinig ng sutsot mula sa kanyang likod. Pagharap niya, walang tao. Pero sa gilid ng mata niya may gumagalaw. Hindi tao. Hindi rin hayop. Gumagalaw ito sa lilim, mabilis, tahimik, at tila nagmamasid lang. Muli siyang bumalik sa barangay. At doon niya nalaman na hindi lang si Ruel ang nawala. 3 bata pa ang hindi rin umuwi sa kani-kanilang bahay. Iba-ibang bahagi ng barangay. Iba-ibang oras. Ngunit isang modus, wala namang sapilitang pagdukot, pero biglang nawala sa gitna ng dilim.
Kinuha na sila, bulong ni Aling Pricing. Alay ulit. Palatandaan na bumabalik ang pagkagutom ng tagabantay, babala ng matatanda muling ipinatawag ang mga matatanda ng barangay, sina Aling Pricing, Mang Temyong, at ilang natitirang tagapagbantay ng lumang panata. Sa isang lihim na pagpupulong, ibinahagi nila ang hinala nila, na hindi na sapat ang presensya ng kasalukuyang tagabantay. Pagod na ang babae. Humihina na siya. At kapag walang papalit, ang gutom ay tuluyang kakawala. Kung walang magsasakripisyo, ang mga bata ang kukunin, paliwanag ni Mang Temyong. Sila ang pinakamadaling kainin ng dilim. Ilang bata pa ang mawawala bago may magdesisyon, tanong ni Noel, nanginginig ang boses. Hanggang sa isa sa atin ang kusang mag-alay, pag-atake ng aswang sa gitna ng gabi ilang oras bago mag-alas 2 ng madaling araw, habang si Noel ay nagsusulat sa kanyang notebook, bigla siyang nakarinig ng matinis na tili. Mula ito sa kabilang bahay, ang bahay ng isang pamilyang may sanggol. Tumakbo siya agad, bitbit ang bote ng asin. Pagdating niya, nakita niyang bukas ang bintana, at umiiyak ang ina ng sanggol. Sa kisame, may gumagalaw, isang nilalang na tila paniki pero may katawan ng tao. Mahaba ang mga kuko, pulang-pula ang mata, at ang dila nito ay parang buntot ng ahas. Nagsalubong ang mata nila ni Noel. Huminto ang nilalang. Biglang bumaba mula sa kisam gamit ang dalawang paa nito, bali-bali ang galaw, parang tikbalang, ngunit may anyo ng babae. Ito na ang aswang. Itinaas ni Noel ang bote ng asin. Hinampas ito sa nilalang. Isang sigaw ang lumabas sa bunganga nito, tunog na parang pagsabog ng maraming bubuyog. Kumalat ang usok sa buong silid. Natakpan ng dilim ang buong bahay. Nang luminaw, wala na ang aswang. Naiwan ang sanggol, ligtas ngunit tulala. Reaksyon ng barangay ang mga tao ay nagtipon muli sa plaza. Sariwa pa sa hangin ang amoy ng sunog at asin. Lahat sila'y tahimik, nanginginig at walang gustong magsalita. Si Noel ang bumasag ng katahimikan. Kailangan na nating pumili. Araw-araw may nawawala. Araw-araw may kinukolekta ang dilim. Hindi tayo pwedeng manahimik na lang. Ngunit walang sumagot. Ang iba'y umiwas ng tingin. Ang iba na may tahimik na umuwi. Paglalagom ni Noel sa kanyang notebook, isinulat niya, ang barangay San Roque ay parang kandilang paubos na ang ilaw. Unti-unti itong kinakain ng kadiliman, at ang pag-asa ay nawawala isa-isang tulad ng mga bata. Ngunit ngayon, alam ko na, ang tanong ay hindi kung paano tayo makakatakas. Ang tanong ay, sino ang maglalakad patungo sa dilim, dala ang liwanag? Sa pagdami ng nawawalang bata at sa patuloy na pag-atake ng mga nilalang sa dilim, alam na ni Noel, hindi na sapat ang pag-obserba. Panahon na upang harapin ang kasunduang kailangang tuparin ng isang hindi taga-barangay. Isang madaling araw, habang nakaupo siya sa harap ng lumang simbahan ng barangay San Roque, nilapitan siya ni Aling Pricing. Dala nito ang isang lalagyan ng langis, isang puting tela, at ang isa pang bahagi ng aklat ng itim, isang pahinang tinanggal mula sa katawan ng libro. Ito ang ritual, mahinang sambit ng matanda. Isang panatang ipinatong sa dugong-dugurin ang kabayaran. Maaari mo itong tanggihan. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas maraming batang mawawala. At ang babaeng walang mukha nagiging mas gutom, ang nakasaad sa ritual. Binasa ni Noel ang piraso ng papel, ritual ng pagpapalit ng tagabantay, isang kusang loob na kaluluwa ang lalapit sa altar ng kuweba. Sa harap ng apoy, magsusumpa siya sa ngalan ng barangay, ng dilim, at ng sangkatauhan. Sa sandaling iyon, ang tagabantay ay palalayain, at ang bagong bantay ay ikukulong sa anyo ng anino. Ang kanyang katawan ay mananatili, ngunit ang kanyang espiritu ay makakalimot sa pagiging tao. Siya'y magiging bantay ng kadiliman. Hanggang sa may bagong magkusang loob. Napalunok si Noel. Ang tanong ay hindi na kung paano, kundi handa na ba siya? Paglalakad patungo sa kuweba kinagabihan, dinala siya ni Aling Pricing, Mang Temyong, at ang ilang matatandang miyembro ng barangay patungo sa talon. Tahimik ang lahat. Wala nang tanong. Wala ring pagtutol. Sa kanilang paglalakad, walang ni isang hayop ang humuni. Parang pati ang kalikasan ay nakikiramay sa magiging sakripisyo. Bitbit ni Noel ang puting tela, at sa kanyang dibdib ay ipinahid ang langis ng kahoy na batikuling, isang sangkap mula sa punong naging saksi sa orihinal na kasunduan. Nang marating ang kuweba, dumaloy muli ang malamig at makapal na usok mula sa loob. Ang babaeng walang mukha ay naroon, nakaluhod at umiiyak. Ngunit walang tunog.
Ang kanyang anino ay humahaba sa mga pader, tila handa ng lumisan. Ang simula ng ritual pumasok si Noel. Lumuhod sa harap ng altar. Inilagay niya ang piraso ng papel sa harap ng apoy, saka isinambit ang mga salitang nakasulat, "Ako, si Noel Antonio, ay buong loob na iniaalay ang aking sarili upang maging bantay ng kadiliman. Mula sa liwanag ng aking puso, isinusuko ko ang liwanag ng aking pagkatao, upang ang barangay ay muling makaranas ng kapayapaan. Ako'y hindi na ako. Ako'y anino ng bayan." Nang matapos ang pagsambit, biglang nagdilim ang paligid. Nawala ang apoy. Tumigil ang hangin. At ang babaeng walang mukha ay tumingin sa kanya, tila nagpapasalamat. Ang paglipat ng espiritu bigla siyang nakaramdam ng bigat sa dibdib. Parang may humihigop sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang paningin ay naging malabo. Ang katawan niya ay tila lumulutang. At sa harap niya, nakita niyang ang babae ay unti-unting nagkakaroon ng mukha. Isang mukha ng batang babae, malungkot ngunit mapayapa. Pagkatapos, unti-unti itong naglaho sa liwanag. At si Noel na natiling nakaluhod, hindi gumagalaw. Ang bagong tagabantay mula sa labas ng kuweba, nakita ng mga matatanda ang biglang pagguhit ng liwanag sa langit. Isang bahagyang sinag ang pumasok sa ulap. Sa unang pagkakataon sa loob ng 100 taon, nakita muli ang liwanag ng araw sa Barangay San Roque, kahit ilang minuto lamang. Ang mga bata ay muling nakita, nagising at nakitang pagod ngunit ligtas. Ang mga halaman ay tila sumigla. Ang hangin ay hindi na kasing bigat. Ngunit si Noel ay hindi na nakita pa. Ang katahimikan pagkatapos ng sakripisyo, pagbalik ng mga matatanda sa barangay, dinala nila ang balita. Nagtipon ang mga tao. Lahat ay tahimik. Walang nagsaya. Walang nagdiwang. Aling pricing ang nagsalita, ang tagabantay ay pinalitan. Ang gutom ay napigil. Ngunit ang kabayanihan ay hindi basta ipagsisigawan. Isa itong alaala na kailangang pahalagahan. Isang gabi, habang naglilinis si Aling Mercy ng kanyang bintana, napatingin siya sa kakahuyan. Sa pagitan ng mga puno, may isang aninong nakatayo, mataas, payat, at tahimik lang na nakamasid. Walang galaw. Walang takot. Walang banta. Tila isang paalala, ang tagabantay ay naroon pa rin. Isa na ngayong anino. Isa na ngayong Noel. Huling sulat ni Noel pagkaraan ng 1 linggo, natagpuan ng isang batang lalaki ang lumang notebook ni Noel sa ilalim ng puno ng batikuling. Nakasulat dito ang huling talata, "Hindi ako pinilit. Hindi ako tinakot. Pinili ko ito, hindi para sa kabayanihan, kundi para sa kapayapaan." Kung may araw mang muling sumikat sa San Roque, sana'y maalala ninyo na minsan, isang estranghero ang nagdesisyong manatili sa dilim. 1 linggo matapos ang sakripisyo ni Noel, unti-unting nagbago ang takbo ng buhay sa Barangay San Roque. Hindi man tuluyang bumalik ang araw gaya ng sa ibang lugar, nagkaroon na ng bahagyang liwanag tuwing madaling araw, isang tila kulay kahel na alingawngaw ng araw na hindi na nakita sa mahigit 1 siglo. Para sa mga taga-barangay, iyon ay sapat ng himala. Isang bagong simula, ang mga bata ay nagsimulang maglaro muli sa lansangan. Ang mga tanim ay muling namunga. Ang ilog ay bumalik sa dati nitong linaw. At ang mga alitaptap na minsang nawala, unti-unti nang bumabalik tuwing gabi. Walang nagsalita tungkol sa sinapit ni Noel. Hindi dahil kinalimutan siya, kundi dahil pinili nila siyang alalahanin sa katahimikan. Ang kanyang alaala ay nakaukit na sa bawat paghinga ng lugar, sa liwanag ng madaling araw, sa ihip ng hangin, sa katahimikan ng gabi. Sa gitna ng plaza, nagtayo ng maliit na bantayog ang mga matatanda, isang simpleng kahoy na may ukit na mata sa gitna ng araw. Sa ilalim nito, nakasulat, "Sa aninong nagbantay para makita namin muli ang liwanag." Pagbubuo ng kasaysayan, kinuha ni Aling Mercy ang notebook ni Noel at ibinigay sa guro ng paaralan. Doon ay binasa ito ng mga kabataan, henerasyon matapos ang lahat ng nangyari. Ginawa itong bahagi ng kasaysayan ng kanilang barangay. Hindi bilang isang alamat, kundi bilang totoong pangyayari na nagpapaalala kung paano ang isang hindi taga rito ay naging bantay ng kanilang kaligtasan. Itinuro ng mga guro ang kwento ni Noel bilang paalala na ang sakripisyo ay hindi palaging para makita, minsan, kailangan itong magtago sa dilim para lang magliwanag ang mundo ng iba. Pagbabalik ng tagabantay tuwing 7 gabi ng buwan, may kakaibang kalmado sa barangay. Ang mga hayop ay hindi tahimik sa takot, kundi payapa sa paligid.
May mga nagsasabing nakakakita sila ng anino na naglalakad sa gilid ng kakahuyan, hindi umaatake, hindi nangangagat. Nakatayo lang parang bantay. Sabi ni Aling Pricing, hindi lahat ng anino ay masama. Minsan, ang anino ay patunay lang na may liwanag pa rin kahit may dilim. Ang mga matatanda ay muling nagturo ng lumang kaalaman sa mga bata, ang tungkol sa paggalang sa kasunduan, sa lupa, sa kalikasan, at sa mga espiritong nagbabantay. Panibagong panata ng barangay sa ikalawang buwan ng bagong liwanag, isinagawa ng buong barangay ang ritual ng pasasalamat. Isang pagtitipon kung saan lahat ng pamilya ay nag-alay ng tinapay, prutas, at kandila sa gitna ng plaza. Sa gitna ng ritual, pinangunahan ni Aling Pricing ang pagbasa ng panibagong panata. Kami, mga anak ng San Roque, ay nanunumpang aalagaan ang ating lupang kinalakhan. Hindi na namin muling ipagkakait ang liwanag, ni pagsasamantalahan ang dilim. Kami magiging bantay ng isa't isa. At sa tuwing lilimlim ang gabi, hindi kami matatakot sapagkat alam naming may aninong nagbabantay. Ang mga bata ay nagtapon ng bulaklak sa paligid ng punong batikuling, tanda ng pagsisimula ng bagong henerasyon, malaya mula sa takot, pero may malalim na paggalang sa kasaysayan. Ang batang kamukha ni Noel isang gabi, habang nasa tabing ilog si Aling Mercy, may batang lalaki na lumapit sa kanya. Mga 6 o 7 taong gulang. Maputi ang kutis, may matang parang malalim ang iniisip. Aling Mercy, wika ng bata. Kilala niyo po ba si Noel? Napatingin si Aling Mercy. Apo. Bakit? Ngumiti ang bata. Sabi niya, bantayan niyo raw po ang mga bata. Sabi niya, hanggang andito kayo, andito rin siya. Nagulantang si Aling Mercy. Paglingon niya, wala na ang bata. Ngunit sa gilid ng batis, may isang pahina ng notebook, tila bagong sulat, hindi basa, hindi marumi. Nakasaad dito, ako'y hindi na nila makikita, ngunit ako'y laging narito. Sa bawat gabing may takot, sa bawat batang nangangarap. Ako ang anino sa gilid, hindi upang manakot, kundi upang magbantay. Li ang liwanag na hindi na nawawala mula noon, kahit hindi palaging maliwanag ang langit sa San Roque, hindi na rin ito tuluyang madilim. At iyon ay sapat na para sa mga taga-barangay. Sa bawat umaga, may bahagyang sinag na dumadapo sa bintana ni Aling Mercy. Sa bawat gabi, ang mga bata ay natutulog ng walang kaba. Ang mga anino sa kakahuyan, bagaman hindi nawala, ay hindi na tinatakbuhan, kundi pinagtitiwalaan. Pangwakas na tala sa huling bahagi ng tala sa lumang notebook ni Noel, nakasulat, hindi ko alam kung ako'y makakalimutan. Pero sana, hindi niyo makalimutan ang dahilan kung bakit may mga taong pinipiling manatili sa dilim para makasiguro kayo'y laging may liwanag.